Nakapag-enroll ka na ba sa UST Legazpi? Well, congratulations kasi ako hindi pa. And I prepared 10 things you need to know bago magpasukan. So, ura-urada na. Simulan na agad natin to. Number 1. Ang UST Legazpi ay may dalawang campus. Una, ang nasa Rawis at pangalawa, ang nasa Peñaranda. Ang main campus ng UST ay ang nasa Rawis. Pangalawa, make use of the digital age. Make sure na i-check nyo yung page ng UST Legazpi, pati na din yung mga page ng kada department, pati na din yung mga page ng kada org na available sa department nyo. Number 1 reason dito is para hindi kayo mahuli sa mga announcement, and specifically, announcement kapag walang pasok. Number 3. Nawawala ka ba, nalilito, or hindi mo alam kung may GC na o wala, or guess what? Kaya sinabi ko na i-check niyo yung iba't ibang pages na available is because minsan nag-o-offer sila na tulungan yung mga first year na hanapin yung GC or if meron ng GC. Pangalawa, minsan sila mismo yung gumagawa ng GC para ma-welcome kayo at matulungan kayo sa course nyo. Well, hindi ko alam if ganun yung case sa iba't ibang department, pero sa amin kasi sa Shapa, nung first year kami, yung mga officers talaga sa org namin sa architecture or UAP sa organization, yung nag-offer na magkaroon or gumawa ng GC para sa amin. Tapos, in-add na lang kami sa GC na yun. Plus, nandun sila all throughout sa ilang days. Kasi, yun nga, tinulungan nila kami ma-familiarize and magabayan nila kami para hindi kami mawala sa first day of school. Number 4. Ito yung paborito kong napansin na fact nung first year ako. First year or first sem. Kasi, pag intrams, diba, typically, nag-iiba-iba yung kulay kada year. Pero that's not the case sa UST Legazpi. Meron pong specific colors for each department. Which is, sa Shapa is red, sa CBMA is yellow, sa CHS is green, and sa CASE is blue. Actually, sa CHS as a case, hindi ko very much sure. Pero I think yun yung colors talaga nila kasi nung intrams yun yung kulay nila. Na-apply din to sa IT. So, basically, kapag makikita din natin yung color coding sa mga ID natin or yung background ng ID natin. Kasi may mga kulay din siya. So, dun mo malalaman pag tinignan mo sa ID na, Shapa siya, ganon. Number 5. If ikaw yung tipo na tao na hindi mo gustong nalilate ka, well, be early. As in, like, give at least 1 hour or 30 minutes na pumasok ka. Kasi yung travel time mo doon is talagang magiging alanganin. Specifically because pag pasukan na sa Rawis, napaka-traffic. Lalo na kapag nagsabay na yung pasok ng mga taga-Mariners. So, pag nagkaroon na ng pasok sa Mariners, tapos may pasok pa sa UST, tapos may mga trabaho pa, yan na. Diyan na magsisimula ang pangmalakasang traffic natin. Plus, pagpatak na mga, let's say, alas 4, alas 5, alas 6, yan na ang rush hour. Pahirapan na makasakay pa uwi. So, ayun, kung may service ka, good for you. Kung wala, tatayo ka dyan ng ilang oras hanggang sa makasakay ka. Number 6. Hindi ka masyado maliligaw sa UST Legazpi dahil meron pong available na mga campus map all around the place. I-check nyo na lang kung saan siya available. Pero mostly, sa entrance pa lang, meron na tayong campus map. So, make sure na take a photo of it para hindi ka masyado malito all throughout pag naglilibot-libot ka sa UST. Number 7. Kung mapapansin nyo sa inyong registration form kung saan nakasulat yung subject, schedule, at kung saang room kayo, well, yung first letter doon sa room na yon, which is mostly merong as first year, mostly meron siyang letter T, letter M, letter L, mga ganon. Minimension po nun kung saang building kayo. Basically, ang mga building natin is named after saints. Like St. Thomas, St. Dominic, St. Martin, Fra Angelico, St. Lorenzo. So, M building, L building, T building, mga ganon. So, dun parang galing yung first letter sa room nyo. For example,
T112, F109, mga ganon. So, yes. Number 8. Tungkol to sa mahigpit na seguridad ng UST Legazpi. Well, of course, as you all know, isa pong Catholic school ang UST Legazpi. So, basically, mahigpit sila sa mga bagay-bagay like dress code, hair, piercing, and whatnot. So, sa unang day, or sa unang sem, may instructions naman sila para sa mga first year na for this date to this date, pwede ka mag-civilian hanggat hindi ka pa nakakuha ng uniform mo. Pero, kapag like mga kalagitnaan na ng semester, dyan na sila parang paunti-unting hihigpit talaga na bawal yung hair color, yung piercing, yung damit, and what. Expect mo na kapag nag-chinelas ka, hindi ka talaga makakapasok sa UST Legazpi. Kahit anong gawin mo, baka makapag-away ka pa sa mga security guards doon, which is a no-no. Kasi, most probably, kukunin yung ID mo niyan. Tapos, dadalhin sa OSS. Tapos, ayun. May record ka na sa OSS. Pero, isa pa pala, if magpuputi ka sa UST, make sure na hindi silag yung white shirt mo kasi, ayun, hindi nila pinapapasok kapag sinasabi, pag papasok ka, tapos para sa'yo wala namang problema yung white t-shirt mo, ganun. Pero pag nakita nilang silag yun, is hindi ka nila papapasukin. Mga ganun. So, ayun lang. Take note na mahigpit po ang UST Legazpi sa dress code. So, if nakakita ka ng mga hindi sumusunod sa dress code, most probably pumasok sila na nakakotse. So, if gusto mong umara sa school ng hindi nakaharang sa gate, magkotse ka. Pero, most probably, papagalita ka pa rin naman yan. Kasi, pag nakikita ka ng mga faculty or mga nasa OSS nga, na habang naglalakad-lakad, yun, tatanong nila kung saang department ka, bakit ganyan, ganyan. Number 9. Balik tayo dun sa registration form. Ang registration form po natin is napakakailangan. Ano yung registration form? Yun yung white form na merong ng list ng subjects, schedule, and room mo. So, kailangan na kailangan yun. Huwag mo yun mawalain. Ilagay mo lang sa wallet mo. Yun yung pinaka-ano ko. Like, ilagay mo lang siya sa wallet mo or kung saan mang lalagyan na lagi mong dala. Kasi may mga times na kailangan siya. Ngayon, if first year ka and mapapasokan pa lang, yung registration form nyo po, yung magsisilbing ID habang wala pa kayong ID. Kasi diba nga, tinatap-tap yung ID natin if enrolled, basta yung tap, tatap mo yung ID mo, tapos lalabas din sa monitor na enrolled ka. Ngayon, if wala ka pang ID, i-check ng mga guards yung registration form mo para malaman if enrolled ka ba talaga or hindi, para makapasok ka sa loob. And at the end of the semester, kailangan uli yon kasi pinipirmahan nila yon for clearance, library clearance and stuff. Mga ganun. Number 10. Which is the very last. Actually, wala akong maisip. Pero I think, ang sasabihin ko na lang is, it's not that scary. I mean, there's definitely some na dapat katakutan. Pero it's never above and beyond tulad ng takot mo. So, at the end of the day, enjoy your yellow school. And, enjoy mo din yung mga maharlika na bagay sa UST. Pero, doon ko na tatapusin ang video na to. Thank you very much for watching. And sana ma-enjoy nyo ang first semester nyo sa UST Legazpi. And, well, if may katanungan ka pa, mag-comment ka lang down below because I will definitely answer your questions wholeheartedly. What? Wholeheartedly? Anyways, ayun lang, bye.